Hi, it's been a while. So, maraming salamat po sa patuloy po na pag-subscribe ng ating pong mga subscribers. At kung hindi po kayo subscriber, pinapanalangin ko sa Panginoon na maging subscriber po kayo, maging bahagi po kayo itong Realities of Life channel. At pag kayo po ay pinagpapala po ng ating Panginoon, kayo po ay mag-comment dito po sa section ng comment dito po sa baba ng ating pong video. At pagkatapos po ay sabihin nyo kung ano po ang inyong kung paano po ang ating Panginoon ay pinagpala po kayo. I-like nyo po at dalangin ko na i-share nyo rin sa iba. I-send nyo sa FB wall ninyo o i-send nyo sa messenger ng mga kaibigan nyo o dun sa mga kaluluwa na sa tingin nyo nangangailangan ng mga encouragement at saka mga bagay tungkol po sa salita ng Panginoon. Lalo na yung nangangailangan tungkol sa ating pong Panginoong Kristo na magkaroon po sila ng Panginoon at tagapagligtas. Ngayon pong araw na to ay gusto ko lang po mag-share ng mga nasa isip ko bilang isang tao. Bilang isang tao, kahit na sabihin po natin na tayo po ay nananalig sa ating Panginoon at naniniwala sa kanyang mga pangako, minsan hindi nyo po maiwasan na bilang isang tao ay nagkakaroon ka rin po ng mga negatibong isipin sa puso't isipan mo. Ito po yung sinasabi ni Pablo. Siguro basahin ko po dito sa Bible. Doon po sa Romans chapter 7, magmula po doon sa verse 14. Ito po ang sabi. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For that I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not. But evil which I would not, that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. At ito po tayo. Ang tao po ay we are made up of a sinful nature. Kaya kahit dumarating po tayo sa panahon na parang ang tingin po ng iba sa mga mananampalatayang mga nangangaral ng salita ng Panginoon, nag-share ng salita ng ating Panginoon, ay para silang mga super spiritual. Aba, hindi po. Ang totoo po, tao rin lang po sila. Kung si John the Baptist nga po, ipinakilala niya pa ang ating Panginoon. Sabi niya, the Lamb which taketh away the sins of the world. Dumating po sa time na siya pa ang nagbaptize sa ating pong Panginoon. Pero dumating din sa time na nung siya po ay nakakulong na dun sa kulungan dahil kay Herod, nagkaroon po ng parang pagdududa ang kanyang puso at pinatawag niya po yung kanyang mga disipulo at pinapunta sa ating Panginoon Kristo at pinatanong niya, sabi ng mga disipulo niya, kayo nga ba talaga ang Kristo na inaantay namin o mag-aantay pa kami ng iba? So, ganito po tayo nagkakaroon po tayo ng mga kahinaan na akala natin ay parang nagsesend ng signal na tayo po ay isang taong karumal-dumal. Pero ang totoo naman po ay dahil lang po tayo po ay mayroon pong sinful nature na tinatawag. At hindi po natin kailangan magkaroon ng matinding effort para magkasala. Normal po sa atin ang nagkakasala. Salamat na nga lang po sa ating pong Panginoong Hesus sapagkat dumating po siya sa buhay natin. Ipinaunawa niya na ang daan lang ng kaligtasan ay walang iba kundi siya, kung kaya tayo nagsisi ng ating kasalanan at tinanggap natin siya bilang sarili nating tagapagligtas. Dahil po doon, ay nagkaroon po tayo ng kalayaan sa condemnation.
Nagkaroon po tayo ng liberty, sabi ng ating Panginoon. Pero not yung liberty to do what is in the flesh. Hindi po yun. Kaya lang talagang nangyayari po. Sa ganang yan, gusto ko pong magbigay po ng mga ilang bagay na naramdaman ko. Dahil dito sa panahon na to na COVID-19 at pagkatapos ay siyempre natatakot ka na baka ma-infect ka. Hindi ka natatakot kung saan ka pupunta dahil alam mo na tagapagligtas mo na ang ating Panginoon Jesucristo. Alam mo na ang ating Panginoon ay pinangakuan tayo na pagkatapos ng buhay na ito ay dadalhin niya tayo at makakapiling natin siya. So wala pong duda doon. Pero yung pong natatakot ka na ma-infect ka tapos paghirapan mo, yung kung ano po yung nararamdaman ng isang infected ng coronavirus, yung kinakapos ng hininga, alam po yung pains na dadaanan niya, masakit ang ulo, masakit ang dibdib, mahirap pong gumalaw. These are things that somehow I am afraid of. Well, I believe na hindi lang naman siguro ako ang takot sa ganun. Kumisa nga sa injection, natatakot pa tayo, hindi po ba? Lalo pa yung mga ganung bagay. Tapos, siyempre, naka-quarantine tayo. Dahil naka-quarantine tayo ay, ako nagpapasalamat dahil kasi nakaka-fellowship ko ang Panginoon. Nagpapasalamat ako dahil lagi ako nakakapanalangin, lagi ko siyang nakakausap. At ang kanyang mga salita, nababasa ko, nagagawan ko, nakakapag-share patuloy ako na ise-send ko sa inyo yung mga videos na kung saan ay laman ang kanyang mga salita. At nagpapasalamat ako doon. Pero alam niyo po na pagka ganito na yung dumarating yung oras na nauubos na yung funds mo, hindi mo na alam kung saan kukuha. Pero nagpangako ang gobyerno na tayo pong mga no work, no pay, at yung pong mga poorest of the poor, kung titignan kasi, parang akala nila, itong lugar na kung saan ako nakikitira, actually hindi ako dito nakatira, nakikitira. Dahil ang totoo, pinagbabantay lang po ako ng kapatid ko dito sa bahay niya. Kasi sila pong mag-asawa, ang bayaw ko po ay nagdadialysis, at sila po ay parehong retirado na, walang pension, at nauubos na rin po ang kanilang funds. Kumbaga, oo, na medyo mas naging maganda lang siguro ang takbo ng buhay nila noon. Pero sa ngayon na may sakit at pagkatapos laging gumagastos dahil sa dialysis, paubos na rin po, nasasaid na rin. Kumbaga, parehas na lang din kami nung kung sino po yung tinatawag na poorest of the poor. Ako po, no work, no pay. Mula pa po nung huling kita ko po doon sa inaalagaan ko, yun yung huling binigyan niya ako ng sahod. Dahil kasi pumupunta lang ako sa kanya, saka lang ako sumasahod. At arawan yun, hindi po yun lingguhan, hindi po yung buwanan. Hindi po ako nakaranas ng 15-30 na sweldo. Laging puro arawan lang dahil yan ang naging trabaho ko. Nag-tricycle pa nga ako para arawan din yun dahil pag hindi ka kumayod, wala din. Yan po ang sektor na lipunan na akin pong kinabibilangan. Kung ako siguro maiisip nyo, bakit ang puti mo? Yun nga po ang nila sa akin. Natural, ikaw man ang makulong sa loob ng quarantine ng mahigit 2 buwan, puputi ka talaga. At saka dati na ako maputi, nung bata ako maputi talaga ako. Kaya lang, miski yung kapatid ko maputi, nanay ko maputi, lahat kami maputi. Ang problema lang umiitim ka pagka ikaw ay nagtatrabaho. Noong una, maitim ako. Kaya lang ngayon pumuti na dahil sa nakakulong tayo. Eto ngayon, nangako, DSWD daw magpapadala. Ni anino po ng DSWD hindi po dumaan dito sa lugar na ito. At ako po ay nakipag-usap dyan sa mga kapitbahayan ko. Di rin daw po sila dinaanan dahil yung lugar daw po namin ay lugar ng mayayaman. Hindi po totoo yan. Dahil kasi pagka tinignan nyo po ito, bagamat bahay ito, na bato, sa gawa, hindi po necessarily na mayaman po nakatira.
Katulad ko, pinagbabantay lang ako dito. Dito na ako inabutan ng quarantine. Kasi, ah, 1 taon na ako mahigit na pinagbabantay ng kapatid ko dito dahil nga lagi silang wala, nagdadialysis sila. So, wala po ako talagang pinagkakitaan kundi yung aking pag-aalaga ng isang taong dating nasa rehabilitation center at nakalabas. At nung makalabas siya, sabi sa akin ng magulang, ay samahan ko. So, tuwing magkasama kami, binibigyan niya ako. Pag di kami magkasama, wala. So, in other words, no work, no pay. Mahigit 2 buwan na. So, wala na kung alam lang nila kung papaano po tumatawid. Handa na nga po ako sa tubig. It so happen na meron lang pong mga kapatiran na may gininto ang puso, kinikilusan ng ating Panginoon. Ako minsan ay nadadaan, isa nagbigay ng ampalaya, pag di nakakain ako ng ampalaya. Isa nagbigay po ng pork chop, di nakakain ako ng pork chop. Pero hindi po yan araw-araw. Hindi po yan linggo-linggo. Kung minsan lang yan, minsan-minsan lang yan. Mas madalas po na dyan sa kapitbahay, meron pong alokbati at saka meron pong talbos ng kamote. Yun po ang kinukuha ko, yun po ang kinakain ko. Hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Kampante naman ang puso ko na nandyan lang siya, at wala naman namamatay sa gutom basta-basta. Kung siya nga 40 days and 40 nights nga siyang nag-fasting, di po ba, wala naman problema. Maaaring sabihin natin na Diyos siya. Oo, pero on the other hand, tayo po ay pwedeng mabuhay within 15 days na puro tubig lang iniinom. Wala pong problema. Miski si Senator Pacquiao nung araw ay nakaranas noon. Sinasabihan siya ni Nanay Dionisio na uminom na lamang ng tubig. It's so happy na pinagpala siya ng ating Panginoon na ngayon bilyonaryo na po siya. Ano po? Sana ganun sana tayo lahat, kaso iba-iba ang takbo ng buhay. So yan, hindi po dumaan yung DSWD dito. Meron naman pong tumawag sa akin na doon po sa quarantine pass. Ini-interview din ako. Ano ba daw ang hanap buhay ng kapatid ko? Kasama ko dito sa bahay. Sabi ko, mga retiree na po yun. Tinatanong kung may pension. Sabi ko, hindi ko kami nag-uusap doon until nung such time na dumating dito yung kapatid ko, natanong ko sa kanya, sabi niya, wala kaming pension. Paubos na nga rin ang savings namin dahil sa dialysis ng asawa ko. Can you imagine that? Tapos dyan sa labas, yung mga katulong, nireject din. Tapos bawat bahay na nakita nilang may aircon, hindi na po pinupuntahan. Wala pong inabot na SAC form. Alam ko po, sa pagkakaalam ko po, sabi po ni Pangulong Duterte at saka sabi ni Speaker Cayetano na bawat isang household, kung ilan ang pamilya sa loob, ay tigi-tigisang SAC form. At pagka napirmahan niyang SAC form, sa kanila i-evaluate. Hindi naman po nangyaring inabot yung SAC form Wala pong inabot na SAC form. Ni anino nga nila hindi po namin nakitang kumatok dyan sa gate namin. So, in other words, yung sinasabi nilang parang may pinipili, parang ganun nga ang nangyari. Sapagkat doon, malapit po dito, merong squatters area, 3 araw po silang nandun. Samantalang itong mga tao dito na nag-aantay na ilang buwan na rin na walang trabaho, ilang buwan na rin na walang sahod, ilang buwan na rin na ubus na kung ano yung meron sila, wala man lang. Maraming salamat na nga lang at nung una, merong first wave na tinatawag. 4 na sardinas, saka 2 kilong bigas. Nakatapos yung second wave, 10 San Marino at saka 5 kilong bigas. Alam niyo po ba kung gaano katagal ang pagitan? Mahigit 10 buwan ang pagitan bago nasundan. At nakatapos ito na, magmula nung in-announce ni Pangulong Duterte at saka naaprobahan ng Congress at ng Senate yung Healing Act as one, ay wala pa yung amelioration program. Hindi pa umabot dito. Nagdaan na sila dyan,
Pero hindi man lang nila binigyan ng pansin ang street namin. At saka yung iba dyan na nakausap ko kasi pag ako'y bumibili sa tindahan, may mga nakikita akong nakadungaw sa kanilang mga gate. Tinatanong ko kung naka-receive na ba sila ng SAC form. Sabi nila, wala. Can you imagine that? Ano po? Ano po bang dahilan? Kaya tuloy, sa puso't isipan ko, para akong sumasama ang loob. Nagiging bitter ako to a point na parang bakit ganito ang gobyerno? Sinasabihan kami ng banal na kasulatan na sumunod sa gobyerno, pero ang gobyerno, not necessarily Pangulong Duterte, not necessarily the politicians who are good, like Mayor Isko Moreno, like Mayor Vico Soto, like the mayors in Gapan, and also Mayor Richard Gomez, and the other mayors who has a good heart. No? Instead na antayin pa nila yung kung ano-anong mga tulong na manggagaling kung kanino, talagang they took their they took their own initiative and gave one sack of rice and 1,000 pesos to each household kahit hindi taga dun sa kanila. Mabuti pa nga po yung kapitbahay ko doon na naabutan ng quarantine sa Mindoro. Naka-receive siya doon ng 6,500 sa amelioration program. Can you imagine that? Ano po? Pero yung taga dito, dapat yung kapitbahay ko, dapat wala rin siya. Nganga rin siya ngayon kung nandito siya. Buti na lang na umuwi pala siya ng Mindoro at doon sa Mindoro nakatanggap siya. Bakit kaya dito sa Quezon City? Ano kaya nangyari? So, nakakalungkot. Tuloy, yung isang kaibigan namin, ka-church member namin na naglilingkod din sa may, if I'm not mistaken, kung hindi ito sa Taguig o sa bandang Pateros, sabi niya, ay di baling hindi na matanggap yung 5,000 o yung 8,000 na amelioration. Basta mamatay na lang lahat yung mga korap na politiko sa gobyerno. Can you imagine that? Gumaganon po yung takbo ng puso't isipan ng isang tao na kukurap din ng pagiging makasalanan niya for the simple reason na siyempre nagigipit tayong lahat Umaabot po tayo doon sa panahon na kung saan hindi natin alam kung saan na tayo kukuha ng mga pang-araw-araw natin. So, sabi ko lang doon wag na lang natin silang intindihin. Hayaan na lang natin ang Panginoon na mag-apply ng vengeance niya. Sabi naman ng Panginoon sa Romans 12 and verse 19, "Vengeance is mine, I will repay." Sabi ganoon ng ating Panginoon. At may kasabihan din, sabi ni Paul sa Galatians chapter 6 and verse 7, "For what you sow, you will reap." So, babalik din sa kanila yan. Kung ano yung itinanim mo, yung hindi nangaanihin mo. Kaya nga, what goes around, comes around. Hindi po ba? So, sabi ko hayaan na lang natin sila. Tayo maging peaceable na lang ng mga mananampalataya para mag-reap tayo ng peace din, ng kapayapaan din. Anyway, they have already earned the anger of God every day. Dahil sabi sa Psalm chapter 7 verse 11, I think, if I'm not mistaken, sabi po doon ay the Lord is angry with the wicked every day. So, sige, magpakasasa kayo kung kayo'y corrupt, bahala kayo. Darating din naman ang oras, meron din naman paglilitis. At mananagot ang mananagot. Lahat po tayo ay accountable sa kung sino tayo sa harap ng ating Panginoon. Maaaring magpakasasa ka ngayon. Ngayon lang yan. Darating din ang oras, ang Panginoon ay hahatulan din tayo sa kung ano mga pinagagawa natin. Minsan nasasabi natin ito dahil kasi, yun nga, katulad ng sabi ni Pablo, yung bagay na maganda hindi natin nagagawa at yung dapat natin hindi gawa na pangit na bagay, yun ang nagagawa natin for the simple reason. Makasalanan po kasi tayo pare-parehas lang. So, yun nga lang parang hindi natin matanggap na parang nagugulangan po tayo ng mga taong pinagkatiwalaan lamang ng halaga na parang ang feeling tuloy nila ay
sa kanila nanggagaling yung source nito. Aba, hindi po. Kaya natawa nga po ako kay Pangulong Duterte nung sabihin niya na, ano sinasabi niyong 200 billion na to? Hangin pa lang yan. Ibig sabihin, kokolektahin pa lang. Kumbaga, kung ano yung ginagastos po natin ngayon, ay supposed to be pera po yan na nakalaan para doon sa mga project ng gobyerno. At babawiin lang yan sa pamagitan po ng koleksyon para sa ganon maging mabalik yung kung ano yung hinihiram natin. Pero si Trillanes sabi marami daw trilyon si Duterte na parang kaya tuloy nasabihan siya ng gonggong. Can you imagine nga naman kung sila po ang nanalo at sila humawak ng gobyerno ngayon, ano na kaya tayo? Paano na tayo? Buti na lang tayo po ay pinagkalooban ng ating Panginoon, ng isang Pangulo na sige, nandun na tayo na parang ang tingin natin sa Kanya ay balubaluktot ang Tagalog, parang masyadong makwento, pero pambihira yung puso niya para sa Pilipinas. Ibang klase. At saludo po ako sa ganyan. Natutuwa po ako na meron po tayong ganyang Pangulo. Maraming salamat sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman po nagluluklok ng mga yan. Tayo lang po mga instrumento na ginamit para bumoto. Tapos ito pang virus na to, para saan ba galing talaga yan? Naku po. Ang sabi po ay hindi po yan sa China galing. Galing po yan sa CCP, sa Chinese Communist Party. Siguro dapat tayong manood o mag-research din ng mga sarili natin. Mahirap kasi mag-conclude ng mga bagay at parang ibinibintang lang natin. Maganda na alamin natin kung alin ang totoo. Nakakatuwa po yung tungkol sa Wuhan virus. Yung po ni Joshua Phillips. Kung makikita nyo po si Joshua Phillips, siya po ay isang investigative reporter. Maganda po yung kanyang maganda po yung kanyang analysis at maganda po yung kanyang na-investigate at nagkaroon po siya ng isang po dito, isang presentation tungkol po dito sa virus na to. And panoorin niyo po, makikita naman po yan sa YouTube. Si Joshua Phillips. Alamin niyo po kung ano po yung mga mas accurate na report kaysa doon po sa mga fake news. Magugulat po kayo na napakaraming bagay pala na hindi natin alam na sinisikreto lang po ng China, ng Chinese Communist Party. Actually, victims din ang mga Chinese. Hindi naman po silang pasimuno nito. Actually, nakakalungkot po isipin na ang dami pong mahihirap pala sa China. Sobrang hihirap ng mga Chinese. Ang mayaman lang po yung Chinese Communist Party. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Sana matunghayan niyo po yan. Tingnan niyo po. Ayoko po magsalita ng tungkol dyan dahil hindi po ako authority dyan. Pero on the other hand, ay napapanood ko lang din po yan sa pamamagitan po ni Joshua Phillips at saka yung iba pong mga findings tungkol sa mga reports na yan. Maganda rin po na up-to-date tayo. So, yan po. Kaya ito po ang nangyari. Dahil na nagiging bitter ako, sumasama ang loob ko, hiniling ko sa Panginoon na, Panginoon, sana tanggalin mo sa puso't isipan ko yung ganun. Alam ko na hindi maganda para sa isang Kristiyano, katulad ko na kumilala sa iyo at humingi ng tawad sa iyo na maging ganito ang takbo ng puso. Lalo na't nananahan ang banal na spirito mo sa aking buhay, importante na malinis ang aking puso, malinis ang aking konsensya. Dumadalangin ako sa Panginoon na hinihingi ko sa Kanya na tanggalin niya sa puso ko yung bitterness, tanggalin niya sa puso ko yung ill feelings, tanggalin niya sa puso ko yung discouragement, dahil I know na I'm not the only one who is having a hard time. Each and everyone in the world right now is having a hard time. Not only me.
So, bakit kailangan kong ako lang ang maging malungkot sa sitwasyon o ako lang ang maging bitter? Dapat ito'y mawala. So, sa pag-ibig ng Panginoon, sa biyaya niya, sa pagkilos niya, sa paglinis niya ng aking mga kasalanan, pwede itong maibsan at maging magaang ang aking kalooban. At natutuwa ako dahil pinangangalagaan ako ng Panginoon. So, minsan nga sabi ng kapatid ko mag-imprecatory prayer daw I-imprecatory prayer na lang namin lahat ng mga yan. Kung ang ating Panginoon Jesucristo nga sabi niya, pwedeng pinadala ko na lang ang 10,000 anghel at pulbusin kayo. Pero hindi ginawa ng ating Panginoon. Instead, nung nabayubay na siya dun sa krus ng Kalbaryo, ano ang unang bukang bibig niya? Di ba sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Siguro, sa ganang yon, ganun din po sana ang maging ugali po natin. But yun, that's what I'm hoping for in my heart, that the Lord will forgive me, and will give me cleansing, and will give me peace, and will give me a loving look at the people that surrounds me, and help me forgive those people that have done injustice, especially at this very, very hard time. Hindi ko akalain na mabubuhay ako at kayo. Hindi natin akalain na mabubuhay tayo na magkakaroon ng isang pandemic at affected tayo lahat. Pero salamat sa Panginoon dahil nandyan siya. Di ba? Sabi nga doon sa Romans chapter 7, sabi ni Paul, doon sa verse 25, sabi niya, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So let's just thank the Lord. Anyway, He allowed it to happen. Inallow niya na mangyari ito. Para saan? Para sa atin din. Diba sabi, all things work together for good. So, ito. Nagkakaroon po tayo ng panahon na makapiling siya, makausap siya. Magkaroon tayo ng ganitong thoughts. Instead na maging bitter tayo, maging discouraged tayo, mainis tayo sa gobyerno, mainis tayo dun sa mga kurakot, yung nakakahingi tayo ng tawad sa Panginoon at naipapanalangin natin sila na ang Panginoon na lang ang bahala sa kanila. At sa atin, ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso ay malinis ng ating Panginoon at magkaroon tayo ng mas magandang kapayapaan. No? At ang ating relasyon sa Kanya ay mas mag-bloom at mas magkaroon ng magandang epekto. So I hope and pray na patuloy niyo pong buuin ang mga videos. Dahil pag hindi niyo po binubuo ang mga videos na to, parang kulang, parang may mga bagay kayo mamimintisan at di nyo alam po ano yung kabuuan. So I hope and pray that, tao lang tayo. Pero on the other hand, meron tayong Panginoon, meron tayong Diyos na pwede tayong pagkatiwalaan, na kung saan, ay pwedeng maging magaang ang takbo ng buhay natin kahit alam natin na mahirap ang ating mga pinagdadaanan. So patuloy lang tayong manalangin at patuloy tayong umasa. Nagaganda rin ang mga panahon. At sa mga oras na yon, pagdating nun, ay patuloy nating purihin at luwalhatiin ang ating Panginoon. So pagpalain po tayo. God bless. See you around.